Ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. May mga katok na hindi dapat sagutin, may mga babalang hindi dapat balewalain, at may mga pangyayaring sapat na para baguhin ang buong buhay mo. Ngayong gabi, may isang babala na baka hindi mo pa naririnig. Huwag mong tignan ang bintana eksaktong 3:00 na madaling araw dahil may mga nagsasabing kapag may nakita kang nakatitig sa labas, baka hindi na ito ang huling gabing makakatulog ka ng payapa. Kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng misteryo at katatakutan, nasa tamang lugar ka. Ihanda ang iyong sarili, patayin ang ilaw kung kaya mo, at simulan na natin ang ating kwento. Si Adrian ay bagong lipat pa lamang sa isang lumang inuupahang bahay sa gilid ng isang tahimik na barangay. Tahimik ang lugar sa umaga, ngunit pagsapit ng gabi ay tila nawawalan ng buhay ang buong paligid. Maagang nagsasara ang mga tindahan, wala nang batang naglalaro sa kalsada, at kahit ang mga aso ay bihirang tumahol. Noong unang gabi niya roon, wala siyang napansing kakaiba. Pagod siya sa paglilipat ng mga gamit kaya mabilis din siyang nakatulog. Ngunit eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising siya sa mahinang tunog. Tok, tok, tok. 3 katok. Hindi sa pinto, kundi sa kanyang bintana. Dahan-dahan siyang napaupo sa kama. Tumingin siya sa orasan. 3:00 ng umaga. Napakunot ang kanyang noo. Sino namang gagawa ng kalokohan sa ganitong oras? Lumapit siya sa kurtina, ngunit bago pa niya ito mahawakan, bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang kapitbahay habang naglilipat siya ng gamit. Kapag umabot ng 3:00 ng madaling araw at may kumatok sa bintana, huwag na huwag kang sisilip. Ningitian lang niya noon ang matanda dahil akala niya ay isa lamang itong lumang pamahiin. Ngayon, habang naririnig niyang muli ang tok, 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 unti-unti siyang kinikilabutan. Huminto ang katok. Naging napakatahimik ng buong bahay. Akala niya ay tapos na. Ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang boses mula sa labas. Adrian. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Wala siyang sinabihan kung saan siya lilipat. Walang dapat nakakaalam ng pangalan niya at lalong walang dapat tumatawag sa kanya sa labas ng bintana sa ganitong oras. Dahan-dahan siyang napaatras mula sa kurtina habang patuloy na tumitibok. Nang napakabilis ang kanyang puso, hindi niya alam kung tao ba ang nasa labas o may ibang bagay na naghihintay lamang na siya ay sumilip. Nakatayo lamang si Adrian sa gitna ng kanyang silid. Hindi niya magawang gumalaw habang nakatitig sa kurtinang bahagyang umiindayog dahil sa malamig na hangin. Muli niyang narinig ang mahinang tinig. Adrian, silip ka lang. Hindi na ito tunog ng isang normal na tao. Parang may dalawang boses na sabay nagsasalita. Isang mahina at isang paos na tila nanggagaling sa kailaliman ng balon. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pamahin lang ito. Wala namang totoo rito, bulong niya sa sarili. Ngunit kasunod nun, ay muli na namang tumunog ang katok. Tok, tok, tok. Mas malakas na ngayon. Kasabay nito ay tila may mga kukon na dahan-dahang kumakamot sa salamin ng bintana. Kra, kra, kra. Napaatras siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Bigla niyang naalala ang isa pang sinabi ng matandang kapitbahay. Kapag narinig mong tinatawag ang pangalan mo, huwag kang sasagot. Kapag sumagot ka, malalaman niyang gising ka.
Napalunok si Adrian. Pinilit niyang huwag gumawa kahit kaunting ingay. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting tumigil ang katok. Nawala rin ang kakaibang boses. Huminga siya ng malalim at inakalang ligtas na siya. Ngunit nang mapatingin siya sa sahig, may napansin siyang basa. May maliliit na bakas ng putik na tila nagmumula sa ilalim mismo ng kanyang bintana. 1, 2, 3, at ang mga bakas na yon ay hindi palabas ng bahay, kundi papasok. Parang may kung anong nakapasok nang hindi niya namamalayan. Palit larawan. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang tingin. Mula sa madilim na pasilyo ng bahay, may narinig siyang mabagal na yabag. Tak, 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 may kung anong papalapit sa kanyang silid. Hindi na makahinga ng maayos si Adrian habang nakatitig sa madilim na pasilyo. Ta. Palapit ng palapit ang mabagal na yabag. Nang sumilip siya sa siwang ng pinto ng kanyang silid, wala siyang nakitang tao. Ngunit malinaw niyang naririnig ang mga yapak na tila may naglalakad sa kahoy na sahig. Maya-maya, kusang bumukas ang ilaw sa sala. 1, 2, 3. Sunod-sunod itong kumurap bago tuluyang namatay. Binalot ng kadiliman ng buong bahay. Tanging liwanag ng buwan na lamang ang pumapasok sa bintana. Muli niyang narinig ang pamilyar na boses. Adrian, nandito na ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nanggagaling sa labas. Nagmumula na ito sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kanyang silid at itinulak ang isang lumang aparador bilang harang. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit siyang nagdarasal. Biglang, tok. May malakas na tumama sa pinto. Napasigaw siya sa gulat. Kasunod noon ay isa pang malakas na kalabog. Tok. Tok. Parang may pilit na gustong pumasok. Kasabay nito ay narinig niya ang mabagal na pagkamot sa kahoy. Krr. 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 Unti-unting may lumitaw na mahahabang bitak sa pinto. Sa isa sa mga bitak may dahan-dahang sumilip na isang maputlang mata. Hindi ito kumukurap. Nakatitig lamang ito kay Adrian. At habang nakatitig ang mata, unti-unti itong numiti. Ngunit ang ngiti ay hindi sa mata, kundi sa refleksyon ng salamin sa loob ng kanyang silid. May isa pang nilalang na nakatayo sa likod niya at hindi niya alam kung kailan pa ito nakapasok. Dahan-dahang lumingon si Adrian. Sa likod niya ay nakatayo ang isang napakaputlang nilalang. Napakahaba ng mga braso nito, gusot ang maitim na buhok at halos mapunit ang labi sa sobrang lawak ng ngiti. Hindi ito kumukurap. Hindi rin ito humihinga. Nakatitig lamang ito sa kanya. Napaatras si Adrian hanggang sa sumandal siya sa aparador. Nangginginig ang buo niyang katawan habang pilit niyang iniiwas ang tingin sa nilalang. Bigla itong nagsalita, "Tumingin ka kasi." Kasabay noon ay kusang bumukas ang lahat ng bintana sa bahay. Humampas ang napakalamig na hangin. Nagsimulang magsara at magbukas ang mga pinto ng sunod-sunod. Hindi na kinaya ni Adrian ang takot. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang silid at dire-diretsong lumabas ng bahay. Paglabas niya, napansin niyang wala ni isang ilaw ang bukas sa buong kalye. Tahimik. Napakatahimik. Parang wala ng tao sa buong barangay. Maya-maya ay may nakita siyang matandang babae sa dulo ng kalsada. Humingi siya ng tulong. Ngunit nang lumapit ito sa ilalim ng ilaw ng poste, napansin niyang wala pala itong mga mata. Ngumiti ito at mahina nitong sinabi, "Sinilip mo kasi." Biglang nagdilim ang kanyang paningin.
Kinabukasan dumating ang mga kapitbahay matapos mapansing bukas ang pintuan ng inuupahang bahay. Walang bakas si Adrian. Ang tanging natagpuan nila ay ang kanyang cellphone sa tabi ng bintana. Nang buksan nila ito, may isang litrato na kuha eksaktong 3:00 ng umaga. Larawan iyon ng mismong bintana. At sa labas, may isang maputlang nilalang na nakangiti. Ngunit ang pinaka nakakatakot, sa loob ng silid, kitang-kita rin sa refleksyon ng salamin na may isa pang nilalang na nakatayo sa likod ng kumuha ng litrato. Mula noon, may bagong babala na kumalat sa lugar. Kapag eksaktong 3:00 ng madaling araw at may kumatok sa iyong bintana, huwag na huwag kang sisilip. Baka hindi lang pala ikaw ang nakatingin sa labas. May nakatingin na rin pala sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga kwento. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita sa dilim ay gustong makita mo rin sila. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento kung saan maaaring ikaw naman ang susunod na makaranas nito.